Isang magandang araw, Bayang Taguig. Narito po akong muli, si Pastor Ador Corpus para sa isa na namang segment ng Source of Strength. Sa umaga pong ito ay nasa ikaapat na po tayo na bahagi ng ating ibinabahaging mensahe, paano tayo mabubuhay ng matagumpay sa gitna ng tila baga walang katapusang problema. Atin pong inuunawa na tayo ay nabubuhay sa isang panahong sadyang hindi normal ang lahat dahil sa epekto ng pandemya. Mahirap ang buhay sapagkat marami pa rin ang walang trabaho at marami ang kumpanya na nagsara, bagamat unti-unti po tayong nakakakita at nakakabanaag ng pag-asa. At ganun din, may mga protocols tayong sinusunod. Medyo hindi normal ang buhay na ating hinaharap. At ang pinaghahanguan po natin ng aralin ay ang buhay ng isang tao na mababasa natin sa Biblia. Ang pangalan niya po ay si Jose. Siya po ay isang tao na nasa kanya na yata ang lahat ng dahilan upang hindi siya magtagumpay. Mayroon siyang magulong pamilya sapagkat apat ang ina doon sa tahanan. Apat kasi po ang naging asawa ni Jacob. Medyo malaki-laki silang pamilya at hindi pa naging maganda ang trato ng kanyang mga kapatid maliban doon sa mismong kapatid niya sa ina. Sila po ay 12 plus nanay at tatay plus yung mga iba pang mga nanay na nandoon, kaya medyo malaking pamilya. At sarili niya mismong kapatid ang sa halip sana'y mag-aruga at kumanlong ay hindi naging maganda ang pagtrato. In fact, ibinenta siya sa mga traders na patungo sa Egypt. At pagdating naman doon, ibinenta naman siya kay Potiphar. So parang walang katapusan yung dagok ng kanyang buhay. Pagkatapos siyang magustuhan ng asawa ni Potiphar at hindi niya mapagbigyan po ito, siya po ay pinaratangan na nire-rape niya itong asawa ng Potiphar. Kaya siya ay nakulong ng walang kasalanan. At nagkaroon man sana siya ng pagkakataong makalaya, ngunit hindi naman tumupad yung nakausap niya doon sa loob. Pagkatapos na ma-interpret niya yung kanyang panaginip, ay nagkalimutan na doon sa kanilang naging usapan. Ang sabi natin, paano naging matagumpay si Jose sa lahat ng mga bagay na ito? No? At natalakay ko na po yung unang tatlo, naging matagumpay si Jose sapagkat naging napakatatag ng kanyang relasyon sa Diyos. Lagi siyang sinasamahan ng Panginoon. At ang ibig lamang sabihin nito ay talagang sa Panginoon lamang siya umaasa ng katatagan at pangunguna sa lahat ng kanyang gagawin. Ikalawa, hindi lamang niya nararanasan ng paggabay ng Diyos dahil sa kanyang malapit na relasyon. Ang ikalawang dahilan ay hindi siya nagtanim ng galit sa kanyang puso mula sa mga taong nakagawa sa kanya ng kanyang pagkakamali. Yung kanyang mismong pamilya, yung kanyang mismong mga kapatid, yung asawa ng Potiphar na siya ay pinaratangan ng hindi tama. No? Itong mga taong ito ay hindi po siya nagtanim ng galit sa kanila. No? At kung nagtanim siya ng galit, baka naiba ang ending ng kwento ni Jose. Kaya po, malinaw na tiningnan ni Jose ang lahat bilang bahagi ng plano ng Panginoon. Kaya nga ang sabi niya sa kanyang mga kapatid doon sa bandang dulo ng kanilang mga naging pag-uusap, ang sabi niya, you meant it for evil, but God meant it for good. Katingin kasi ang Panginoon doon sa puso natin, ano ang nilalaman nito kapag tayo ay nalalagay sa hindi magandang sitwasyon. So, mas magandang magtiwala tayo sa Panginoon sapagkat alam niyang pinakamabuti sa lahat. Ang ikatlo
na tinalakay ko nung nakaraang Sabado, si Jose ay marunong magtiis at mayroon siyang pagtataga. Halos 13 taong singkad na puro pagsubok ang kanyang hinarap. Ngunit hindi lamang niya naingatan yung kanyang puso, natutunan niya ang magtiis at magtiyaga. Kaya salamat na mayroong aral sa atin ng pagtitiis. So, ngayong umagang ito, ipapaalala ko lang na kung nais po nating marating yung destiny na nais pagdalan sa atin ng Panginoon, kinakailangan po natin sa ating paglalakbay ang tinatawag na patience. So, ngayon pong umaga na ito, nasa pang-apat na ako. Pang-apat na dahilan kung bakit naging matagumpay si Jose sa kabila ng lahat ng dagok ng buhay. Ang ika-4 po ay ito, hindi kinumpromiso ni Jose ang katwiran ng Panginoon. Nanindigan si Jose sa tama. He did not compromise. In fact, he refused to compromise. He stand on his conviction. Doon po sa Genesis 39, ganito yung ating mababasa mula doon sa verse 1 at mga sumusunod. Nang dinala ni Jose, si Jose ng mga Ismailita sa Ehipto, binili siya ni Potiphar na isa sa mga opisyal ng Paraon. Si Potiphar ang kapitan ng mga gwardya ng palasyo. Sa verse 2, ginagabayan ng Panginoon si Jose, kaya't naging matagumpay siya. Doon siya nakatira sa bahay ng amo niyang Ehipsyo na si Potiphar. Sa verse 3, nakita ni Potiphar na ginagabayan ng Panginoon si Jose at pinagpapala sa lahat ng ginagawa niya. Kaya't panatag ang kalooban niya kay Jose. Ginawa niya ito sa sarili niyang alipin at tagapamahala sa kanyang sambahayan at ng lahat ng kanyang ari-arian. Magpatuloy po tayo ng pagbasa sa verse 6. Ipinagkatiwala ni Potiphar ang lahat kay Jose at wala na siyang ibang iniintindi maliban na lang sa pagpili ng kakainin niya. Gwapo si Jose at matipuno ang pangangatawan. Hindi nagtagal, nagkagusto sa kanyang asawa ng kanyang amo at inakit niya si Jose para sumiping sa kaniya. Tingnan niyo po ito, no? Inaakit niya si Jose para sumiping sa kanya. Verse 8, pero tumanggi si Jose. Sinabi niya sa babae, pakinggan niyo po ako. Ipinagkatiwala po sa akin ng amo ko ang lahat ng kanyang ari-arian. Kaya hindi na po siya nag-aalala sa mga gamit dito sa kanyang sambahayan. Wala na pong hihigit sa akin sa sambahayang ito. Ibig sabihin, ipinagkatiwala na sa kanya lahat. Kaya ang sabi niya, ipinagkatiwala niya sa akin ang lahat maliban lang sa inyo dahil asawa niya kayo. Kahit na ganun po ang nagaganap, malinaw ang pag-iisip ni Jose. Sabi niya, pinagkatiwala sa akin ng inyong asawa ang lahat maliban sa inyo. Kaya't hindi ko po magagawang pagtaksilan ng amo ko at magkasala sa Diyos. At tingnan niyo po yung verse 10. Babasahin ko po. Kahit araw-araw ang pangaakit ng babae kay Jose na sumiping sa kanya, hindi pa rin siya pumayag. Ulitin ko po. Kahit araw-araw ang pangaakit ng babae kay Jose na sumiping sa kanya, hindi siya pumayag. Talaga pong matindi ang paninindigan at prinsipyo ni Jose. Ang tama ay tama at ang mali ay mali. Mapagkakatiwala ang lingkod si Jose. Kaya nga ipinagkatiwala niya na sa kanya ni Potiphar ang lahat. At alam po ni Jose yun. Hindi lamang siya mapagkakatiwalaan. Si Jose po ay may takot sa Diyos. Kanya ang sabi niya, hindi ko magagawa ang nais ninyo. Ayaw kong magkasala sa Diyos. At ayaw kong magkasala sa aking amo. Oh? Isipin niyo po yun, inaakit siya araw-araw.
Kaya sabi niya, hindi ko magagawang magpagtaksilan ng amo ko at magkasala sa Diyos. Inaraw-araw ng misis ni Potiphar ang pangaakit upang sila ay magsiping. Araw-araw niyang dinidemonyo si Jose. At araw-araw din si Jose na hindi pumapayag. Hindi siya pumapayag. Alam niyo po, matindi talaga ang naging paninindigan ni Jose sa tama. Kahit na araw-araw. Alam niyo, sa buhay po natin, araw-araw din tayong humaharap sa iba't ibang uri ng tukso na iniuumang ng demonyo sa atin upang tayo ay magkasala. At sa araw na ito, dapat din nating malamang iba't ibang araw, iba't iba rin ang kaparaanan, marahil na kanyang ginagawa upang tayo ay mabitag at magkasala. Ngunit kung nais po natin na maranasan ang tagumpay na nais ng Diyos na pagdalan sa atin, kailangang matutunan din natin ang araw-araw na pagtanggi sa anumang iniuumang ng kaaway upang tayo ay magkasala. Paano natin mapagtatagumpayan ang nakaumang na tukso upang tayo ay huwag mabihag sa kasalanan? Alalahanin po natin ang sinabi ni Pablo, na walang pagsubok na hindi dinanas ng sinuman. Tapat ang Diyos. Bibigyan niya tayo ng paraan, ng pagkakataon upang matakasan natin at mapagtagumpayan po natin ang anumang tukso. Matutunan po natin ikalawa ang manalangin. Sapagkat mabisa ang panalangin, dinidinig ito ng Diyos. At ikatlo, layuan po natin ang tukso. Sa isang pagkakataon, yung babae, nanyayahan niya si Jose doon sa loob ng kanyang bedroom. At talagang gusto niya nang ibuwal si Jose. Mabuti na lang at nakatakas, tumakbo si Jose. Yun ang magandang larawan. Nilayuan niya yung tukso. Naalala niyo po yung awit. Ano sabi po nung awit? Marami nang winasak na tahanan, marami ng matang pinaluha, marami ng pusong sinugatan. O tukso, layuan mo ko. Hindi po lalayo ang tukso sa atin. Tayo ang dapat lumayo sa tukso. Mga kapatid, ngayong umaga, huwag po tating ikokompromiso ang katwiran, ang righteousness na galing sa Diyos. Manindigan po tayo sa tama. Magandang umaga sa ating lahat. Pagpalain tayo ng puong may kapal.